Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin ipinagtanggol. Nako, saldi ko dinipensahan ni Marcos. Nako po, Pres Marcos, puro palusot. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at ito na nga. Simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video yon at pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na balita dito po sa mundo ng social media. At eto, President Bongbong Marcos Jr. nagpalusot mga kababayan. Ewan ko lang kung kakagatin nyo yung kanyang palusot sa pagbagsak ng ekonomiya. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Mr. President, one more question please. While we navigate this corruption scandal, the economy is taking a hit. The peso hit an all-time low yesterday. Third quarter GDP is at 4%. The stock market is at pandemic levels. What is the plan to recover investor confidence? At ano ho ang plano para sa economic recovery? Well, the reason that we had that is that there really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo, yung nawala na... Ayan mga kababayan. Alam nyo na ngayon kung bakit bagsak ang ekonomiya natin dahil sa bagyo. Una raw yung bagyo na working days na sa sa ekonomiya natin. Pangalawa daw mga kababayan, marami ang non-working days. Marami po ang non-working days, bagyo. Okay? Dalawa na. Because of climate change. And climate change, pangatlo mga kababayan. Anong klaseng presidente ito mga kababayan Dahil daw sa bagyo, climate change at maraming walang pasok na mga araw, kaya bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa. You have to also remember the situation, the global situation. We are not the only ones suffering the shocks that come from the new trade structure that has been imposed on the rest of the world. And so we are all adjusting to that. Kaya yung mga growth rate na lahat ng grupo all around the world is falling. But marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased, and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. Balik sa original plan nila mga kabayan yung public spending. Baka mamimigay na naman po sila ng ayuda mga kababayan, di ba? Para magkapera ang tao at baka may purchasing power, mamimigay sila ng ayuda. Pero ang tanong, it is really sustainable? At yan po ang kanilang original plan, di ba? Original plan nila mamigay ng ayuda, yari tayo dito. Ano bang ginagawa ng gobyerno para tumaas naman ang ating ekonomiya, di ba? Maging progressive ang ating ekonomiya, no? Wala naman. Ewan ko lang Do you agree sa sinasabi po dito ng Pangulo kaya bagsak ang ekonomiya natin dahil po sa bagyo, sa mga maraming non-working days? Okay? At sa climate change. Hindi kaya dahil sa problema ng mga investors ang trust, 'di ba? Yung pagtitiwala nila sa gobyerno, kaya bagsak ang ekonomiya. Kaya bagsak ang ekonomiya kasi marami po ang mga investors na hindi na nagtitiwala sa gobyerno sapagkat corrupt ang gobyerno. Hindi ba mas magandang pakinggan yon kaysa sa bagyo, climate change, at saka marami ang walang pasok na araw? Anyway,
Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, nako. Saldico's passport to be cancelled when the time comes. Ayon po yan kay Marcos. Nako. President Ferdinand Marcos Jr. said the government will immediately cancel the passport of former lawmaker Saldico once formal cases are filed against him in connection with the flood control corruption scandal. Aray ko po, ha? Wag muna. Nagpapasarap pa yung tao sa ibang bansa eh. Wag nyo munang i-cancel yan, di ba? Hindi naman yan Duterte. You know what? Kung Duterte yan, di ba naalala, kahit nga hindi Duterte, for example na lang kaya former Congressman Arnolfo Teves, di ba? Ang bilis po nilang napakansila ng passport. Di ba? Agad-agad po nilang pinakansila ang passport para lang makauwi. Aray ko po. Pero ngayon, dahil po sa kaalyado nila, when that time comes, aray ko po, kailan kaya darating ang oras na yan mga kababayan? Kailan kaya darating ang oras na yan para makansila ang pasaporte ni Saldico? Sabi po dito ni Board Productive, di ba pwedeng i-bend ang law gaya ng sinuggest ni Tulfo at Ombudsman Remulla? Oo nga eh. Ang tagal kasi, sos baka nakapag-apply na yan ng dual passport. Oo. Gawin nyo na po, now na. Hindi nga pwede gawin, no? When the time come daw eh, no? Problema, may Spanish and Maltese passport na siya. Ayun, mga kaubayan. So meaning, parang drama-drama lang. Ito pa mga kaubayan, pasadahan din po natin tong balitang ito. Sabi po dito, Martin Romualdez at mga kongresista, nasangkot sa flood control issue, hindi dadalo sa Blue Ribbon. Ayon po kay Lacson. Ayan inihayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson na nagpasya ang ilang kongresistang iniuugnay sa flood control scandal na hindi dumalo sa nakatakdang pagdinig ng Senado ngayong araw. Ayon kay Lacson, nagpadala umano ng liham si House Speaker Faustino D. III na nagsabing hindi makakadalo ang dating House Speaker Romualdez. Ang dami nila, no? Ngunit Speaker Romualdez, Kong Eric Yap at iba pang mambabatas upang maiwasan umano ang anumang prejudice sa magiging resulta ng investigasyon ng Interagency Committee on Infrastructure. Ang hirap sa infrastructure na ito, ito sa ICI na ito, hindi natin makita, no? Hindi natin malaman kung ano nang nangyayari dyan eh. Sabi pa dito ni Lacson mga kababayan, una nang binanggit ni Lacson na inimbitehan din ang dating kongresista sa Saldico, ngunit nagpahatid na ang kampo nito na hindi siya makakarating. Ilang iba pang resource person na pinatawag hindi rin nakadalo dahil sa sari-saring dahilan. You know what, Lacson? Useless ka, no? Wala kang kwenta, no? Sino iimbestigahan mo diyan? Wala palang a-attend ng mga kongresista, mga resource person. Anong gagawin nyo diyan? Magchichikahan lang, magmamarites lang kayo diyan? Magdadrama lang kayo diyan? Sa tagal-tagal naming hinintay na mag-open ulit yung Blue Ribbon Committee, no? We expect better, no? Nag-i-expect po ang taong bayan na mayroon na pong mananagot. Pero ngayon, paano mo mapapanagot ito? Diba? Nakakadismaya ka, Lacson. Actually, mag-resign ka na lang ulit. Diba? Mag-resign ka na lang ulit. Ibigay mo na yun kay Senator Marcoleta. Tingnan natin kung baka sakaling may magawa. Diba? Kasi pag ikaw, parang pinaglalaruan nyo lang yung Senate Blue Ribbon Committee na yan. Diba?
Hindi mo ba baka hindi mo lang pansin pero baka pinagtatawanan na tayo. Ha? Baka yung mga kasamahan mo pinagtatawanan ka na. Baka yung mga kongresista pinagtatawanan ka na. Baka yung ibang bansa pinagtatawanan ka na, Lacson, dahil hindi mo kaya yung trabaho ng isang Blue Ribbon na chairman, mga kababayan. No? Ay nako, akala ko kasi talagang may investigasyon ng mangyayari. Pero kung ganitong wala palang dadalo ng mga hinayupak, useless ito mga kababayan. No? Useless po yan. Anyway, eto na mga kababayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Medyo prediction niya ito na I don't know kung magkakatotoo ba. Sabi niya, Martin Romualdez will escape the country before President Marcos resigns next week. Very bold prediction ito. Magre-resign na si PBBM. So, what's the possibility of PBBM resigning next week? Tingnan muna natin na people who reacted. 22,000 like. Kung gusto nilang mag-resign ng presidente, 12,000 naman ang tumatawa. I don't know sinong tinatawanan, si Barsaga o ano. And then, comments. Sunshine, Barbie Murder, oh my God. Nissan Choi, isa-isa na sila napunta sa ibang bansa, kunwari na may sakit. Sana magkasakit yung mga korap na yan na hindi kayang gamutin ng pera. Carl Moro, paasa ka kung matawa. Dihadista, papitik ako sa bayag pag nag-resign yung presidente nyo. Okay, so ito. I fully support Congressman Barsaga. At pagdating sa pagre-resign ni PBBM, to me, malabok. Hindi yan magre-resign. In many instances, sinabi niya na, why will I resign? Yung pahayag nga niya, 2 days ago ata, sabi niya, I insist that at the end of my term, may magandang mangyayari sa buhay ng bawat Pilipino. Talagang nakafocus siya on finishing his term. At kung pakikinggan natin si BP Sara, sabi ni BP Sara, ayaw niyang mag-resign si PBBM. Kaya wala tayong naririnig kay BP Sara na Marcos resign. Ang sabi ni BP, the president should do his job. Gawin mo yung tama yung trabaho mo kasi kawawa ang mamamayang Pilipino. And I agree with the Vice President. Ang sinasabi ko is, pag mag-taste na lang tayo for the next 3 years, kasi nga, sa tingin ko, hindi magre-resign ang Pangulong Marcos. May nababasa pa nga akong post ng mga Marcos loyalists na sabi nila na i-extend daw ang term ng presidente beyond 2020. Yun ang delikado. Like father, like son. Marcos Sr. Ang constitution natin noon, 2 term lang. Parang US style ba? After winning re-election, after that, wala na, hindi ka na pwedeng tatakbo.
So yung second term ng Marcos Sr. Dapat mag-end 1972. Kaya noong 1971, dineclare niya ang martial law. Hindi, tumagal siya. Naka 20 years. Kaya tinawag siyang diktador. So ito ngayon, I don't know anong mangyari dito sa Junior kasi yung mga political moves nila is parang they want to stay in power for a long time. Tingnan nyo yung People's Initiative nila. Gusto nilang baguhin ng konstitusyon. Change of government from presidential to parliamentary. Kung natuloy yun, ay nako, Marcos Romualdez na ang dahil hindi mo na bubutuhan ng Prime Minister eh. Ang Prime Minister, pipiliin na lang ng mga members of Parliament. Mabuti na lang at meron tayong mga senador na may prinsipyo, hindi nagpakontrol. Kasi kung iba pa ang Senate President nung sinusulong nila yung People's Initiative, kung Soto, ito opinion ko lang kung si Senator Soto pa ang nakaupo noon, naku, delikado na tayo. Kaya ako, malaking pasalamat ko kay Senator Mig Zubiri at tumindig siya. Hindi siya nagpakontrol. Hindi siya nagpadikta sa mga powers that be. Kaya, tinanggal siya. Kudita. Mali nila dahil ang ipinalit nila, Escudero, ganon din, hindi rin magpakontrol. Tinanggal ulit. Ito na ngayon, Senator Soto na. So, they want to stay forever. But tingnan natin kung anong magagawa nila. Kaya takot na takot sila na makabalik ang isang Duterte sa 2028 Malacanang dahil pupulutin sila sa kangkungan. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.